another tension, but this time, it's in the Senate. Senators Nancy Binay and Alan Peter Cayetano clashed during a hearing about the construction of the new Senate building in Taguig. The tension was so high, it led to Binay walking out of the hearing. Here's the report. Ba't ka galit na galit sa akin ngayon na nire-review ko yung amount na yan? Ang goal ko lang matapos ang building na to. At paano nga matatapos? 15 buwan yung phase 2 sa mesa mo, wala kang ginawa. Senate Accounts Committee Chairman Alan Peter Cayetano and Senator Nancy Binay butted heads in a Senate hearing yesterday. The two were discussing the controversial construction of the new Senate building in Fort Bonifacio, Taguig City. Senate President Cheese Escudero earlier halted the project after he discovered that the billing has already reached 23 billion pesos. Binay, who previously headed the Accounts Committee, questioned Cayetano's report of the building's expenses. Binay argued that based on the data of the Department of Public Works and Highways, the building's Phase 1 to Phase 3 construction only costs 21.7 billion pesos. Cayetano rebutted this by saying that his data came from the Senate coordinating team that previously worked with Binay. Records to ng SCT, Senator Binay, that was given to me by the SCT. Who are your staff? Yes. Wait, so what's the problem? No, ma'am, ginugulo mo yung hearing eh. Wala namang kailangan magulo. Yan ang sinabit sa akin. So kung sasabihin mo mali, edi ano yung tamang number? Can we just go back? Listen, ang problema sa iyo, you keep going around saying, gusto ko makausap si Alan, gusto ko makausap si Cheese. Nagkita pa tayo sa party, may cellphone, hindi mo na kami kinakausap, tapos manggugulo ka ngayon sa hearing. Later on, Binay accused Cayetano of politicizing the project. Recall that the Binays and the Cayetanos were in a rift after the Supreme Court ordered the transfer of 10 Embo barangays from Makati to Taguig. Ikaw yung pumupunta sa media, sa radyo, kung ano-anong paninira, kung ano sinasabi mo sa akin. Sabi mo may sumasaksak sa likod mo. Di kasuhan mo ng attempted murder. Sino ba sumasaksak sa likod mo? Sasabihin mo sa media, may kilalaman to sa Taguig at Makati. Tapos sasabihin mo may sumasaksak sa likod mo. Ano iisipin nila? Pero sinabi ko ba na Alan Peter Cayetano ang sumasaksak sa akin? Parang, di ba sabi nila yung pag nagre-react ng ganyan, baka guilty. Ma'am, basta sasabihin ko sa iyo, Lourdes ang pangalan mo, hindi Marites. DPWH confirmed Binay's report that the construction of the new Senate building is not pegged at 23 billion pesos. After this confirmation, I made my point. There's no such thing as 23 billion sa Paulit-ulit na tayo kanina Thank pa you, na Mr. Chair. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Tapusin natin na maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi to palengke. a Senate hearing about the new Senate building project will continue next week. Well, tapusin daw yung hearing, di daw palengke. Pero the way the narrative was going, parang ang nasa palengke si Senator Alan Peter Cayetano eh. How he was talking, calling even the... Ano naman kung palengke, di ba? Yeah, but there's nothing wrong. I'm saying, di ba, tinawag mo pa akong marites ng isang senador. Don't resort to name calling. Continue the debate kung gusto nyo. Sabi nila, when you argue daw, stick to the topic. Kasi when you go low, ibig sabihin, nawawalan ka na ng... you're losing substance sa argument mo. Pero ang sarap nung kain ni Senator doon, no? Oo, si Senator Robin Padilla, no? Ano ka nakain yan? Yummy yan. Pero yun nga, no? Parang iniisip ko nga, ilang hearings na naman kaya yung mangyayari dito sa ongoing investigation nila? Dito sa, investigation ba matatawag to? No, dito sa looking into. Looking into. Hindi, tsaka sinabi nga ng ibang senators, the longer that this construction is halted, mas malalaki ang cost na may incur every delay. Tsaka malaki din ang ginagastos kapag nagkakaroon ng hearing itself. Yes, oo. So, pero yun nga, ang sabi nga dito, yung phase 3 naman yung na-halt. Oo. Diba? Yung phase 1, which is estimated na magkaroon ng nagastos na 8.9 billion, yun yung core and shell, kasama na yung mga furniture, etc. Phase 2, estimated cost nito ay 2.5 billion. Ito yung fit-out package including, ito na pala yung furnishing at saka yung sa tiles. Yung nagka-issue sa mga tiles na pwede naman siguro mamahal daw kasi. Not the most expensive but that looks nice naman. So phase 3, yun yung sinasabi nila na additional 10.33 billion. Yun yung works to complete. Pero yun nga yung tinatanong dito, tsaka yung sinabi ni Senator Nancy Binay na parang bumabalik lang daw. It's all coming back. Diba? Yung nangyari na hearing before, kasi, yung sa issue nung sa parking lot sa Makati. Kasi for context, the Binays and the Cayetanos have no love lost.
Because nag-aaway sila, because recently nakuha yung mga Embo barangays, di ba? From Makati. Kasama lang yan sa mga pinag-aawayan. Just for context na, Yes. from Makati all the way back to Taguig. So nagkaroon ng jurisdictional problems pa nga sa BGC. Nag-aaway-aaway sila kasi taxes ng BGC is malaki-laki. So kung sinong ang kukuha ng taxes nito, malaking bagay, di ba? So ang daming issues within these two families. Actually, sabi nga, sige, to be fair, hindi naman talaga dapat nandiyan si Senator Nancy Binay sa hearing na yan because hindi na siya yung chair committee ng finance. Pero ang hinihiling niya kasi, to be fair din, ay kausapin daw siya. Oo. Dahil I think nagkaroon ng consultation dun sa dating Senate President. Yes, nagkaroon niya sa confirmation na coordination rather na kay Senator Tito Soto at saka dun sa dating Finance Committee Chair na si Senator Panfilo Lacson regarding this. Pero siya yung previews, hindi daw siya tinanong. Diba? To be fair nga, sabi ni Senator Panfilo Lacson doon sa mga unang-unang interviews niya nung pumutok itong issue na Looks above board naman daw. Sabi niya, tsaka to be fair, wala pa namang inilalabas na pera para dito sa Phase 3, ito si Senator Nancy Binay. Because she also herself questioning DPWH, ano tong mga additional na 10.3 na ito. Yun yung sinasabi niya. Pero nauuwi sa ganitong, di ba, mga senator kayo di ba dapat maging ehemplo kayo ng maayos sa pag-uusap. In all fairness, issue-based dapat, walang personalan. Compared sa ibang mga parliament o senate Di ba nag-aanohan pa ng ballpen? May isa nga nagsaksak ng ballpen. Lapis! Ballpen yung isa, tapos yung isa may lapis. Tapos hinabol niya yung sinaksak niya. Tapos binato ng sapato sa Taiwan to. And you have sa Greece also. Madaming ganun. So medyo kalmado pa tayo sa Philippine Senate. Basta I therefore conclude